Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao, Sabah. So welcome back na naman po kayo ngayon dito sa ating Pilipinas News Channel na kung saan ang pag-uusapan po natin ay itong nalalapit na laban ni Naoya Inoue versus kay Murodjon Akhmadaliev. Ganon din sa pinag-uusapang malapit ng maging laban ni na Manny Pacquiao at ng current WBA World Welterweight Champion na si Rolly Romero. Sinabi po dito sa Boss Breeze Facebook page, boxing update. Malapit na ang bakbakang monster na Naoya Inoue versus Murodjon Akhmadaliev sa September 14 sa bansang Japan. Sabi ni Naoya Inoue sa lahat ng makalaban niya sa kanyang karera ay tanging si Akhmadaliev ang pinakamalakas na kanyang makakalaban. Mas matigas ang panga, matibay at malakas ang tubong Uzbekistan at isa din itong counter-puncher at kaya din pumuntos sa bawat round. Mas malaki din ito kumpara kay Inoue. Kaya hindi magkumpiyansa dito si Inoue dahil kaunting pagkakamali lang pwede siyang ma-knockout ni Akhmadaliev. O sinabi dito, Murodjon Akhmadaliev lamang sa tigas ng katawan kontra Naoya Inoue. Paunahan ng left hook ang labanan, parehong malakas. So mga kababayan, alam naman natin na itong si Murodjon Akhmadaliev ay tinalo ng ating pambatong si Tapales na kung saan si Tapales po ang tumalo. Isa sa tumalo kay Akhmadaliev, mga kababayan. Pero syempre, base dito sa nagiging pahayag na ito ni Naoya Inoue, syempre iba na yung panahon ngayon at iba na rin yung panahon noon. Siguro kung lalaban si Tapales kay Akhmadaliev ngayon, mga kababayan, maaaring hindi ganun ang magiging resulta na kagaya ng dati na mananalo siya. Siyempre, nag-improve na rin itong si Murodjon Akhmadaliev, mga kababayan. Pero kung i-analyze natin yung statement na to na sabi ni Naoya Inoue sa lahat ng makalaban niya sa kanyang karera ay tanging si Akhmadaliev ang pinakamalakas na kanyang makakalaban. Ibig sabihin, parang sa kanyang pananaw ay mas magaling pa rin si Akhmadaliev kaysa kay Tapales na kung saan maraming beses na nilabanan ni Naoya Inoue si Tapales dahil sa kanilang naging training camp. Okay, isa si Tapales sa nag-train or naging sparring mate nitong si Naoya Inoue, mga kababayan. So abangan po natin ang nalalapit na laban ngayong September po ito. So exciting po ito, mga kababayan. So sinabi po dito, no, sa Tuldok at Tatsulok, undefeated prospect Kenneth Lover palag kay pound for pound Junto Nakatani. Matapang na sinabi mismo ni Lover na gusto nitong labanan si Nakatani. Sa ngayon ay hawak ng Kameda Promotions ng Japan si Kenneth Lover, gayon din ang Pinoy sensation Janril Casimero. So kasama po pala ni Janril Casimero itong si Junto Nakatani sa iisang promotion which is Kameda Promotions, mga kababayan. Ito pong si Kenneth Lover ay undefeated po ang kanyang record at 10 po ang kanyang pinatulog sa lona. 15 wins na rin po ito. So medyo malayo po ang kartada ni Junto Nakatani pero nagpakitang gilas po or nagpapakita po ng tapang si Kenneth Lover sa pahayag po na ito dahil gusto niya pong malabanan or makalaban si Junto Nakatani at baka syempre mangarap na rin ito na kalabanin si Naoya Inoue in the future. Ganon din po dito sa Idols Combat Sports Facebook page. This is a good opportunity for Manny Pacquiao because Rolly Romero himself is challenging him. And what's even better is that he holds WBA World Welterweight title. Ito po si Manny Pacquiao, mga kababayan, ay pinupuntirya po muli or pinupuntirya ang isang champion, okay, na si Rolly Romero sa WBA or World sa WBA na title. Ano po? And lastly, isingit lang po natin itong balitang ito na talagang maingay po sa bansa natin ngayon, yung tungkol sa DPWH at ang flood control projects, no? Talagang napakarami ng ingay, napakarami ng issue sa bansa natin. Kaya sabi nga ng mga netizens natin, ilan sa kanila, no, ang hirap mahalin ng bansa natin, mga kababayan, dahil isipin mong mabuti, no, yung in-emphasize ni Estrada nung nakaraan. Isipin nating mabuti na ang daming nagtatrabaho ng matino
ang daming nagpapakabuti. Pero yung mga taxpayers or yung mga naibayad na tax ay dun lang pumupunta sa hindi naman maganda. Okay? At according nga sa mga ilang hinaing ng netizens kay Marcoleta, ang ating senator, no, mga kababayan, sinabi ni Marcoleta sa isang video na napanood ko na talaga namang may mga tao na humihiling na hindi mo na magbayad ng tax sa isang taon at ilaban niya. Ibig sabihin, ilaban ni Marcoleta sa Senado na wag muna magbayad ng buwis yung mga taxpayers kasi nakikita natin, even me, ako ay isang taxpayer, mga kababayan. Sa Department of Education po ako nagtatrabaho at pag naririnig ko yung mga ganyang bagay na kung saan-saan lang napupunta yung salapi natin, yung mga tax natin, yung tax ng bayan, na kung saan dapat sa mga flood control, sila yung mga nagsasuffer, samantalang yung mga gagaya itong mga contractors na to, family ng contractors, sila lang yung nakikinabang. At nakakalungkot na dun napupunta yung pera ng taong bayan. So yung babasahin po natin ngayon ay kaugnay po sa issue na ito. Sinabi po dito sa News 5, pumalag si Palace Press Officer Yusek Claire Castro sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na kaya umano sanang tapusin ni Pres Bongbong Marcos sa isang araw ang investigasyon sa flood control projects. Sabi niya po dito, bali si Yusek Claire Castro po ay ang tagapagsalita ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Sinabi po niya, kung isang araw lang ito dapat imbestigahan, sana po ito ay nasuggest ni VP Sara noon sa kanyang ama dahil mismong ang dating Pangulong Rodrigo Duterte noon ay umamin na rampant ang ghost projects noon. This is November 2020 inilabas saad niya sa press briefing ngayong Miyerkules, September 3. May nasibakbang sekretary ng DPWH sa panahon ni Rodrigo Duterte. So, kayo na po ang humusga, mga kababayan. Ito pong mga ganitong anomalies or corruption ay noon pa daw po sa panahon ni former President Rodrigo Roa Duterte. At ang sabi nga po ni Yusek Claire Castro, no, na dahil po dun sa comment ni VP Sara na kaya naman daw po sana ni Bongbong Marcos na isang araw lang, so bumuelta po si Yusek. Sinabi po niya na dapat sinuggest ni Sara or ni VP Sara noon sa papa niya. So may point naman din po itong sinasabi ni Claire Castro. So paki-comment na lang po dyan sa inyong sa ating comment section kung ano po ang inyong saloobin sa mga naipahayag po natin ngayon dito sa ating channel. And paki-like and subscribe na din po ang ating video, mga kababayan, para sa mga susunod nating mga content sa video natin. So once again, this is Pilipinas News Channel. Peace out.